Sa una, gaantos gyud ko sa akong mata ug kanang gagabon-gabon ang akong pananaw. Ang iBerry ay may mga sangkap na tumutulong labanan ng katarata, glaucoma at iba pang problema sa mata na maaaring mauwi sa panlalabo ng paningin. Wala na tong luha nako, tuyo na. Wala na, tuyo na siya. Tapos hindi na siya nagakirot nga parang may puling, na hindi na siya yung pula. Ayo na karon, ayo na gyud siya. At mga maiinit na balita, Bandera Reports! Bandera Reports! Morning Edition! Police Reports! Hospital Reports! Market Reports! Weather Update! City Hall and Capitol Reports! Local, regional, national, and international news. Bandera Reports! Morning Edition! And now, here's your anchorman, Bandera Reports Morning Edition. Good morning. Good morning. Good morning. Bandera Reports Morning Edition. Isang magandang umaga mga kabandera. Isang mapagpalang umaga po sa ating lahat. Ngayon po ay araw ng Lunes, March 23, 2020. Bandera Reports Morning Edition. Mga kabandera, live po tayo napapakinggan sa buong lalawigan po ng Palawan, mula po dyan sa bayan po ng Coron hanggang sa bayan ng Bataraza. Siyempre mga kabandera, live din po tayo napapanood sa ating mga official Facebook page, mga kabandera, at Bandera News Philippines at yung Bandera News TV. Mga kabandera, yan ho yung ating mga official Facebook page. Dito ko sa lungsod ng Puerto Princesa, live tayo napapanood sa Channel 40. Sa ngalan po ng ating mga kasamahan dito po sa Radyo Bandera Puerto Princesa, bahagyang technical, radyo at telebisyon, kabanderang Bong Nemeño at si kabanderang Vincent Valdez. Bago natin puntahan yung ating mga balita ngayong umaga, mga kabandera, unahin muna natin yung sitwasyon ngayon dito sa may pamilihang bayan, mga kabandera. Good morning. Good morning. Eto ho mga kabandera, bago natin puntahan yung ating mga balita, ibibigay muna natin yung mga update ng mga kaganapan ho dito sa lungsod ng Puerto Princesa. Sa ngayon mga kabandera, sa pandaigdigang datos sa buong mundo, meron na po tayong 297 cases. Kaugnay pa rin po ito sa coronavirus disease. Ito yung COVID-19. 297,277 cases. Ang mga namatay sa pandaigdigang datos, 13,334 mga kabandera. Patuloy po yung pag-angat ng bilang. Ito naman ho yung mga nakaka-recover na, 89,308. Isang magandang bagay ho ito mga kabandera. Dito ho sa buong Pilipinas, ang kumpirmado na pong may sakit as of 12 o'clock o 8 o'clock kagabi lang ho, March 22. Meron na tayong 380 mga kabandera na kaso ng COVID-19 sa buong bansa. Good morning. Ang lahat ng mga namatay o bilang ng mga namatay ay 25. 25 mga kabandera, kasama na dyan yung 3 doktor. Good morning. Good morning. Hindi pa kasama, sorry, yung 3 doktor. Ito ho yung mga COVID patient lang. Yung 3 doktor na namatay, ito naman dahil din sa COVID-19, sa pag-aasikaso ho sa mga pasyente natin. Good morning. Dito sa Palawan, mga kabandera, nandito ho yung official na bilang batay ho sa datos ng DOH Mimarupa. Good morning. Dito po sa Palawan, isa ang naitalang naging kaso, pero wala na ito dito mga kabandera.
Isa naman yung namatay na patient under investigation. Good morning. Meron tayong 1,045 na mga patient under investigation, mga kabandera. Good morning. Good morning. So yan ho yung ating bilang datos buong mundo, sa buong bansa. At maliban po dyan, nandyan na rin po yung datos natin sa lalawigan ho ng Palawan. Ito ho yung pasyente natin o yung naging positibo na Australian national, mga kabandera. Narito ho yung kanyang mga pinuntahan, itinerary bago ho siya umalis ng Australia, mga kabandera, hanggang dumating ho dito sa Puerto Princesa at hanggang nakabalik. Makinig po kayo, baka ho ito ay nakasalamuhan ninyo. Maganda na ho na alam natin, mga kabandera. Batay ho sa DOH Mimarupa at City Health Office, pinagsamang datos ho ito. Umalis ho ito ng Malaysia March 5. Dumating ho ito dito ng Pilipinas, kasi umalis ito ng Malaysia Kuala Lumpur March 5 din, mga kabandera. Mula yun ng Australia. So umpisahan natin dito sa Pilipinas. Dumating ito dito, mga kabandera, sa Pilipinas March 5. March 5, 2020. March 7 naman, dumating naman ito dito sa lungsod ng Puerto Princesa, mula Manila, mga kabandera, bago ito dumiretso sa San Vicente. Diyan po sa may barangay Port Barton. Makinig ho kayo, dumiretso ito ng barangay Port Barton. March 12 na ito, nakitaan ng sintomas ng COVID-19 ng isang midwife dyan po sa Port Barton, mga kabandera. Bandera Reports Morning Edition. So March 12, pagdating ho ng March 13, dinala ito sa ospital ng Palawan. Pero bago ito dito dinala, dumaan muna, mga kabandera, dyan sa may Rojas, sa may Medicare Hospital, mga kabandera, sa bayan ng Rojas. March 14, kinuhaan ng specimen para i-test sa Research Institute for Tropical Medicine, mga kabandera. Wala pang resulta hanggang March 15. March 15, naka-check-in ito sa isang hotel dito sa lungsod ng Puerto Princesa para sa isang isolation o para sa self-isolation habang nagpapatuloy ang monitoring ng City Health Office. Mga kabandera, matapos na hindi makalipad noong March 15 dahil sa kawalan ng flight sa Puerto Princesa City International Airport. Good morning. March 17, umaga, mula dito sa lungsod ng Puerto Princesa, sumakay ito ng Air Swift Airline patungo ng Clark, Pampanga. Bandera Reports Morning Edition. Ibig sabihin, mula nung March 14, 15, 16 hanggang 17, nasa hotel ito. Dahil nung 17, gabi ho siya nakalipad, mga kabandera. Good morning. 14, 15, 16, and 17. March 20, mga kabandera, lumabas ang resulta na nagpositibo ito sa coronavirus disease. Ito na yung COVID-19. Pero wala na ito dito sa bansa, mga kabandera. Hanggang ngayon ho, nagpapatuloy yung contact tracing ng mga otoridad sa mga nakasama ng Australian National bago ito nakalabas dito ho sa lalawigan ho ng Palawan. Ayon kay CIO Richard, may 4 silang team, may 4 na binuo para magsumite ng kanilang mga reports kaugnay dito sa contact tracing na kanilang ginagawa, katuwang yung CDR-RMC, mga kabandera. Bandera Reports Morning Edition. Balikan natin mamaya yung mga balitang yan. Ikutin muna natin, mga kabandera, yung buong lalawigan ho ng Palawan. Unahin ho natin yung bayan ng Quezon. Naka-standby po si kabandera ang kay Sir Gomez.
Maki-update tayo sa mga checkpoint ngayon. Magandang umaga, kabanderang Kaiser. Kumusta dyan? Iban Deramo. Bandera Live Report. Paul, good morning sa lahat ng ating mga kabanderang nakamonitor ngayon sa ating programa. Kabandera Paul, kasunod ng pagdeklara ng municipal lockdown at barangay lockdown yung munisipyo ng Quezon. Apat maliban sa mga check-in operation na kinakasa ngayon sa iba't ibang barangay, apat yung nakalatag ngayon dito sa mismong poblasyon Kabandera Paul. At yan ang pinangunahan ng ating Quezon PNP, yung ating mga Marines, at yung mga barangay official at mga tanod Kabandera Paul. So far, may pailan-ilan pa rin yung mga dumadaan, pero yung mga tagagaling sa ibang munisipyo ay pinagbabawalan na pumasok dito sa ating bayan Kabanderang Paul. Magiging mga residente ng Quezon ay hindi na rin pinapayagan lumabas, maliban na lamang kung meron silang mga home quarantine passes. Ibig sabihin, itong passes ito Kabanderang Paul, yung pinapayagan lang yung mga lalabas para bumili ng mga pangulahing pangangailangan ng kanilang bahay. Pero yung wala naman ay pinapayuhan ng ating mga otoridad na iwasan na munang lumabas ng kanilang mga tahanan para mapanatili ito ring pagpapatupad ng enhanced community quarantine. Yung curfew hour ng ating PNP ay nagpapatuloy yan. Nagsisimula sila simula alas 8 ng gabi at hanggang alas 5 ng madaling araw. Kabandera Paul, apat kasi nakalatag ngayon na checkpoint dito. Dito sa tinatarian natin kung saan tayo ngayon, dalawa yung kanilang nasita na lumabas ng curfew hour, Kabanderang Paul. At ngayon nga, yung dalawang yun ay nakadetain ngayon doon sa ating Quezon PNP, Kabanderang Paul. Kabanderang Kaiser. Kabanderang Paul. Good morning. May naka-duty yatang pulis dyan. Pwede ba nating ma-interview? Para doon, Kabanderang Paul, pakiulit. Yung duty na pulis, pwede ba nating ma-interview, Kabanderang Kaiser? Alamin natin. Subukan natin kasi meron silang dito, inaaraw sa nila. Itutok natin yung camera. Meron kasi silang ini-inspection dito kasi meron lumalabas sa ating pero hintay natin yung ating pwedeng interviewin. Sige. Okay, sige. Ikaw na lang, sir. Ito si... Sige, lain mo, Kabanderang Kaiser. Kasi alamin rin natin. sila, may ini-inspection din kasi sila mga lumalabas dito sa ating checkpoint. Dito na lang kasama natin si Sir Mark Orly Cristobal, Kabandera Paul ng Quezon PNP. Oo. Hello, magandang umaga po. Oo, magandang umaga, sir. Kumusta po kayo ngayon dyan sa buong Magdamag po? Mayroon po ba tayong naitala na may mga malagnat ho na dumaan? Sir, so far wala naman pong may ganong karamdaman o sitwasyon sa buong Magdamag po na nakabantay po dito ang ating kapulisan, kasama po yung Bureau of Fire Protection at yung ating pong Philippine Marines at yung ating pong reservist. Opo. Sir, yung mga pinadadaan ho natin, ano ho ba yung mga priority ho natin? Sir, yung mga nagde-deliver po ng aming basic commodities. Opo. At po yung mga emergency po, yung mayroong mga inahatid po na pasyente po sa ospital, kagaya po kagabi meron po na may inihatid. At syempre po yung mga dumadaan po dito na kasama po sa mga tinatawag po nating frontliner. Opo. Ilang oras ho ang duty ng bawat pulis, sir? Ang reshuffle ho natin, papaano ho ba yung sitwasyon dyan? Sa amin, Good morning. Bandera Reports Morning Edition. Medyo naputol, mga kabandera. Radyo Bandera COVID-19 Alert. Mamaya subukan nating pangbalikan si Kabanderang Kaiser dyan sa bayan ho ng Quezon. Pero bago yan, puntahan muna natin yung bayan ng Rojas. Puntahan muna natin dito yung sitwasyon sa palengke sa lungsod ng Puerto Princesa. Mga kabandera, alamin natin kung bukas na yung mga tindahan dyan. Maraming isda, mga kabandera. Wala ho tayong dapat problemahin dito. Dito ho sa lalawigan ho ng Palawan, napakaraming isda. Kabanderang Mark De La Torre, kumusta dyan? Iban Deramo. Radyo Bandera COVID-19 Alert.
Ayan, magandang umaga kabandera nga Paul. Magandang umaga sa ating mga kabandera. Ayan na hindi tayo makapasok ngayon sa live kabanderang Paul. Pero ayan, nandito tayo ngayon sa may tulad nga na sabi mo, marami tayong isda. Talagang napakarami. At ayan nga, sobrang dami ng isda. Kahapon daw kabanderang Paul, isa dito sa mga nagtitinda dito si si Auntie Loleng. Yung ipinamigay na lang yung banye-banyera niyang isdang tamban dahil gawa ng hindi na to mabibili pag sapit ng alas 12 ng hapon dahil isasarado na o magsasarado na itong palengke kaya pinamigay niya na lamang yung tamban sa anong barangay yun, ante? Sa mga taga-barangay Bagong Silang Kabanderang Paul. At ayan, nandito tayo ngayon sa pwesto niya dito kay Auntie Loleng at ito yung presyo ngayon, no? Ang daming tulingan. Kabanderang Paul, talagang malalaki. May tuna ba kayo ngayon, ante? Tuna, walang tuna. Okay. Ito lang yung tulingan. Nasa 120 pesos itong kilo. Per kilo ito, Kabanderang Paul, no? Ng malalaking tulingan. At ayan, dito may tuna pala tayo dito, no? Nasa 200 pesos naman ito yung kanyang kilo. Hiwa-hiwa na rin siya, Kabanderang Paul. Oo. Kabanderang Mark, yung mga nag-aabang kasi ngayon, yung presyo ba, galawan, taasan ba, maintain, babaan, Kabanderang Mark? Sa ngayon, Kabanderang Paul, hindi nagbabago. Inuulit natin, hindi nagbabago yung presyo ng lahat ng bilihin dito sa Pamilyang Bayan, Kabanderang Paul. Talagang yung ibang kamo, Kabanderang Paul, na ibang mga tindahan ay talagang ibinabana nila yung presyo ng kanilang mga bilihin para lang pakyawin agad o para lang bilhin agad ng mga mamimili pagsapit ng alas 6 ng umaga, Kabanderang Paul, para madaling maubos. Ayun, Hanggang alas 12 lang kasi. Oo, Kabanderang Mark. Oo, Kabanderang Paul, talagang ibinabana nila yung ibang presyo nila. At so far, Kabanderang Paul, hindi naman nagbabago, lalo na yung mga gulay na inaangkat natin sa labas pa ng lalawigan. Talagang walang pagbabago. Nakausap din natin kanina si Ate Liza. At good news nga, yung presyo naman itong ating sibuyas, isa sa mga rekado natin sa pagluluto, ay kung dati ay halos umabot na ng nasa 300 pesos na yung kilo ng sibuyas. Ngayon naman, Kabanderang Paul, ay nasa 90 pesos na lang yung presyo nitong sibuyas. Nasa 80 pesos to 90 pesos yung presyo ng sibuyas. At yung bawang naman natin, nasa 120. Talagang patuloy din yung pagbaba nitong mga rekado natin. Nasa 120 na lang yung presyo nitong kilo ng bawang at sibuyas, Kabanderang Paul. Oo, magandang balita pa rin, Kabanderang Mark, dahil hindi na namantala, no, yung ating mga kababayan na nagnenegosyo nga dito sa mga lalo ngayon, itong mga talagang kailangan natin, Kabanderang Mark, sa pang-araw-araw. Oo. Yes, Kabanderang Paul. Okay. Dahil kung mananamantala sila o kung babaguhin o kung tataasan nila yung presyo, talagang mahihirapan sila, lalo na't limitado yung oras dito sa Pamilyang Bayan, Kabanderang Paul. Oo. Tsaka hindi lang yun, talagang may kalalagyan sila sa lalo dito sa mga taga-anti-crime. Nakamonitor itong si CIO Richard Ligad kung gagalaw yung presyo ng mga bilihin, Kabanderang Mark. Yes, Kabanderang Paul. So far ngayon, mabuti naman ay hindi naman nagbabago. Yung iba nga ay ibinababa pa nila itong presyo. Okay, maraming salamat, Kabanderang Mark. Okay, Kabanderang Paul, yan muna yung mga update dito mula dito sa Pamilyang Bayan ng Puerto Princesa. Ayan, mula pa rin yan dito kay Auntie Loleng sa pwesto ni Auntie Loleng. Ako si Mike Dilatore para sa pinaka-respetado sa News and Current Affairs, Bandera News, Philippines. Radyo Bandera COVID-19 Alert! So mga kabandera, maraming isda sa Pamilihang Bayan. Wala ho tayong dapat na ikabahala dito sa lalawigan ho ng Palawan dahil talagang napakayaman ng lalawigan ng Palawan pagdating sa mga produktong ito. Agahan lang ho ninyo yung pamimili, yung may mga quarantine pass, yung mga barangay household representative. Pumunta lang ho kayo dyan, mga kabandera. Marami pa po tayong mga paninda, hindi ho tayo naubusan. Puntahan naman natin yung bayan ng Nara. Maki-update din tayo sa checkpoint
sa mga kaganapan dyan. Kumusta dyan, kabanderang Spark Sasi ng Radyo Bandera Nara, ibandera mo. Radyo Bandera COVID-19 Alert. Magandang umaga, Kamandirang Paul, at siyempre magandang umaga sa lahat ng ating mga tagapunig sa buong lalawigan ng Palawan. Dito na ito, Kamandirang Paul, sa gitna ng bahagi ng poblasyon kung saan dito tayo sa pinipistuhan ating mga barangay tanod na nagbabantay ng bahagi ng poblasyon. At hinanap natin si Kapitan, subalit si Kapitan ay umuwi muna para magpahinga dahil ilang araw na rin. 5 araw na rin halos na pagbabantay ni Kapitan at mahirap din kasi yung Kapitan isa ka lang, Kabandirang Paul. Mabuti yung ating mga pulis ay marami yan, pwede magreliebo ating mga barangay tanod. Pero ang Kapitan naman ay nag-iisa lang, mahirap din kung tamaan ng sakit si Kapitan, wala nang papalit. Sleepers kitawat na lang. Oo, Kabandirang Paul, usapin, kakapon, pero nahiningan natin ng impormasyon si Kapitan patungkol sa isa na namang kumalat na balita kahapon, patungkol dun sa babaeng sinasabi na nakasalanguha ng foreigner ng Australian national na sinasabing ito ay positibo na. Subalit kahapon, kinumpirma natin Kapitan, hindi totoo yung naturang balita. At nanatili pa rin na COVID-free ang bayan ng Nara. Kahapon na umaga nang ito ay kumalat sa social media ang kwento ng babaeng nauna na iniulat, Kabandirang Paul, na nakasalumuhan ng di umano'y dayuhan na nagpositibo sa COVID-19. Kasama nito ang di umano'y pagkakaroon ng lagnat at pagtatae ng mag-inang kumukok sa nasabing babae. Subalit, pinabulaanan ng Interagency Task Force, naturang balita, sabi at hindi ito positibo, Kabandirang Paul. Ang nasabing babae ay walang sintomas ng COVID-19 at free pa rin ang bayan ng Nara. Kaya nito, ang doktor mula sa Municipal Health Office at ang personnel mula naman sa Municipal Disaster Risk Reduction Management Office o itong MDRRMO ay bumisita muli kahapon sa nabanggit na pamilya at pareho pa rin yung naging resulta, Kabandirang Paul, at assessment at pakikipanalam sa nasabing babae at ang pamilya na kumukup dito. Muli ay pinapalalahanan ang lahat ng mga impormasyon na mula naman sa opisyal na release ng Department of Health at Task Force ang siya lamang lihitimo at ang impormasyon tungkol sa kalagayan ng COVID-19 sa bayan ng Nara. Ayon naman sa Executive Order number 063 na ibinaba na kautusan ni Mayor Randy Danao ay maaaring maparusahan ang sinumang magpapakalat, Kabandirang Paul, mga fake news tungkol sa COVID-19 na base na rin na ayon sa batas. Ngayon po ay nangangalap na, Kabandirang Paul, nangangalap na ng mga kukulang ebidensya yung lokal na pamahalaan na maaaring magamit na pwede isang pagkaso laban sa pagkalat ng newspeak yan, itong nakalipas na fake news na nakalipas na araw na nagdadulot nga ng matinding na panik sa ating mga kababayan sa bayan ng mga ng Nara. So ganito, hindi din ng lokal na pamahalaan ang isang porsyentong kooperasyon sa mga panahon ito na manatili muna sa tahanan ang ating mga kababayan at ugaliin na din maghugas na kamay gamit ang sabon, tubig at alcohol at panatili na rin, Kabandirang Paul, yung malinis na pangangatawan at huwag muna ma-stress sa mga kwentong wala namang basyan. At pinakaiusapan din na lahat kung mayroon ng mga balita, Kabandirang Paul, na meron silang matanggap ay doon lamang maniwala at magtanong sa tamang tao para hindi po nalito itong ating mga kababayan dito sa bayan ng Nara, Kabandirang Paul. Oo, Kabanderang Sasi. Isang mabilis lang na update, yung mga nag-basketball. Tungkol naman sa nagbabasketball kahapon, Kabandirang Paul, ayon na kalalakihan yung talaga namang pasaway na nahuli mismo, na aktuhan ng ating mga otoridad na sa kabila ng mahigpit na pinapatupad na enhance sa community quarantine, di sa ating lalawigan, ay meron pa rin pasaway, na naglalaro na basketball. Hindi na pwede naglaro ka, na yung bantay mo, tatlong di pa kayo, di ba? Dahil yung humahawak ng bulak, ay lalapitan mo yan. Kaya bawal talaga yung paglalaro ng basketball at pag-iipon-ipon ng mga tao para maiwasan na rin kung sakali na magkaroon ng mayroon isa dyan na meron sintomas imakawa kay iba na ating mga kababayan. Kaya kapon dinampot ito at ngayon ay sa pangangalaga ng ating mga kapulisan dito sa Nara at inihahanda na rin yung maaaring kaso laban sa mga pasaway na ito. At ito rin, active din dyan, sa bahagi naman ng barangay Malinaw,
mayroong naharang din yung ating mga otoridad doon na naging pasaway pa sa checkpoint. At ito ay dinampot din at ngayon ay dyan na rin, nakadetino na rin sa PNP na pwede rin makasuhan ng mga tampahan na kaukulang kaso Kabanderang Paul. Okay, maraming salamat, Kabanderang Spark. Maraming salamat, magandang umaga, balik sa inyo. Radyo Bandera COVID-19 Alert! Good morning. Maraming salamat sa balitang hatid ni Kabanderang Spark sa atin mula po dyan sa Radyo Bandera Nara. Mga kabandera, yung mga matitigas ang ulo, huwag nyo na hong gawin pa yung gusto lang ninyong gawin. Ipinagbabawal yung paglalaro ng basketball. Ano bang mga okasyon, sama-sama ho kayo, magkakadikit, bawal ho yan. May nasampulang 6 na kalalakihan sasampahan ng kaso dyan po sa bayan ho ng Naram. Punta naman natin yung bayan ng Rojas. Mag-update tayo kay Kabanderang Japet Disaka. 3 motorista ho yung nasampulan din at nakasuhan o kakasuhan matapos na lumabag sa ipinatutupad na curfew hours dyan ho sa munisipyo ng Rojas. Kabanderang Japet, kumusta dyan? Ibandera mo! Radyo Bandera COVID-19 Alert! Mga Kabanderang Paul, magandang umaga sa ating mga bandera sa buong lalawigan ng Palawan na Sampulana. Ang 3 motorista sa bayan ng Rojas kahapon na madaling araw matapos lumabag ang mga ito sa ipinapatupad na curfew hour ng munisipyo. Mamakatin kasi na mahigpit na ipinapatupad sa munisipyo ang 6 p.m. to 6 a.m. curfew hour kaugnay ng enhanced community quarantine. Kinilala ang mga motorista Kabanderang Paul na sina Widmark Emiliano Manquiata, ito Sunggula, residente ng Barangay Babuyan, lungsod ng Puerto Princesa. Ryan Castillo, 34 anyos, LGU casual employee, at Michael Balahadja, 25 anyos pa, mga residente ng Barangay Rojas, Palawan. Maharap pa mga ito sa kasong paglabag Kabanderang Paul sa RA 11332 o ang Law on Reporting of Communicable Diseases at Article 151 o ang resistance and disobedience to a person in authority. Samantala Kabanderang Paul, kaugnay nito muli namang nanawagan ang pulisya sa mga motorista at mamamayan na huwag baliwalain ang ipinapatupad na curfew hour dahil seryoso ang ating mga pulisya na kakasuhan ang sinumang mahuhuli o lalabag dito Kabanderang Paul. Maraming salamat, Kabanderang Japet, mula dyan sa bayan ng Rojas. Maraming salamat Kabanderang Paul, yung pinakahuling ulat mula dito sa bayan ng Rojas, Japet Isaka, para sa pinaka-respetado sa news and current affairs, Bandera News, Philippines. Radyo Bandera COVID-19 Alert! Maraming salamat sa balita mula po dyan sa bayan ng Rojas. Mga kabandera, ito naglabas ng advisory o update ang PIO, Provincial Information Office. Alas 4 ngayong umaga mga kabandera. Summary cases tayo Yung mga nagpositibo mga kabandera as of March 23 4 AM dito sa lalawigan ng Palawan, isa pa rin. Yung mga negative results mula nung March 19 hanggang ngayon mga kabandera, 11. Yung mga nakapending mga kabandera na inaantay na resulta, 12. Dito lang ho yan sa Palawan. Habang isa yung namatay habang inaantay yung kanyang resulta. Yung mga hindi pa nakuhanan ng specimen mga kabandera, meron tayong 39 at 39. For verification, meron tayong 2. Yung total recorded na PUIs, meron tayong 62 PUIs mga kabandera. Ito yung mga recorded PUIs currently in Palawan, 50 PUIs mga kabandera. So far yung mga persons under monitoring natin ay 4,649 na mga kabandera. Meron din tayong cleared PUM, person under monitoring as of 12 o'clock March 20 hanggang ngayon. Meron ng 30 piraso mga kabandera. Nandito rin, binigay din nila yung mga listahan ng stranded na turista dito ho sa lalawigan ng Palawan. Maraming salamat muna kay Kabanderang Mike Scote ng Palawan Provincial Information Office. Ito ho yung mga stranded natin na turista. Mayroon tayong 765 mga kabandera na turista. 765.
Kasama na ho yan yung mga local and national tourist, mga kabandera. Oras ho natin, alas 5:27 ng umaga. Meron din tayo ditong update o advisory, mga kabandera ha. Panawagan ito. Pabatid ho ito ni Mayor B. Para sa mga estudyante at mga taga-Kulyon na kasalukuyang nandito sa lungsod ng Puerto Princesa sa mga oras na ito na hindi na nakabiyahe pabalik ng kanilang bayan dahil sa enhanced community quarantine. Mga kabandera, si Mayor B at ang ating mahal na Congressman Chikoy Alvarez, mga kabandera, ay magpapaabot ng ayuda. Makinig po kayo at pakilista yung cellphone number na ito. Ito ho ay ayon kay mismong mayor ng Kulyon. Nakipag-ugnayan siya kay Congressman Chikoy Alvarez, yung ating magiting na congressman. Makipag-ugnayan, ito ho, pakilista yung mga na-stranded na taga-Kulyon. Makipag-ugnayan kay Mr. Saldi Bernis, mga kabandera. Mr. Saldi Bernis, ito ho yung kanyang numero, 0930-835-5270. 0930-835-5270. Pakilista ho, hanapin ninyo si Mr. Saldi. Ang pabatid ho na yan ay galing ho mismo kay Congressman Chikoy Alvarez at kay Mayor B ng bayan ho ng Kulyon, mga kabandera. Oras natin alas 5:29 ng umaga. Siyempre hatid pa rin po sa inyo yan ng DTX 500, mga kabandera, ang sagot sa inyong problema sa atay. Ang DTX 500 ay may polycosanol at iba pang phytochemicals na galing sa desugared cane extract na nagpapatunay o napatunayan na sa pag-aaral na may epektibong pangontra laban sa mga toxin na sumisira sa inyong atay, mga kabandera. Magbabalik po ang Bandera Reports Morning Edition. Bandera Reports Morning Edition. 8.7 Radyo Bandera. Iwawagayway ang bandera ng malayang pamamahayag. Gimintin ako hantod karon nagainom pagyapon ko og Iberi. Yes, You know, hope is there. You will not regret if you join this wellness Yeah. because it's not only on the physical supplementation, but what I realized is the praising. So then after, I think it's just on the fourth day or fifth day tayon, Yes, po. there was already changes. So my granddaughter said, "Oh, grandma, you look great. Or Yes, you look po. healthy." Right. Yeah, for that. So I'm very thankful. Yes, po. As I said, it's God's will. So Yes, as I said, I just pray to God, if this is the way, Yes, po. that I'll be better. So why not? So thanks everybody to the team, Yes, po. the Radio Bandera, because this is one way of communicating people Yes, po. in which we have to help.
Han, you're my one and only. Kung doble, mas okay. Kini Santon Plus Herbal Capsule. Santon Plus Herbal Capsule. Adunay mangustin ug kamunggay. Makatabang sa kahimsog kauban sa saktong pagkaon ug ehersisyo. Sa usa ka kapsula ra na ha. Mama, ang kati-kati ng pako. O sige anak, akong bahala. Meron na akong nabiling sabon para sa'yo. Anong sabon po ba yan? Trabungco Unji Soap. O tara na at masubukan na ang bisa at galing ng bagong Trabungco Unji Soap. Wow, Mama! Ang ganda ng pakiramdam ko. Nawala na ang pangati ng pako. Mabuti na lang, mayroong Trabungco Unji Soap. The best talaga! Naghahanap ka ba ng mura at quality na multipurpose cab? Ano pang inaantay nyo? Punta na sa Norquist PCIC Multicab. Sila ang original manufacturer and distributor ng mga dekalidad at makabagong community cab since 1980s o mas kilala bilang Norquist Multicab. Sila ay may mga model unit na the Easy Rider XTR, Deluxe XTR, Transformer, Multitrack, Pickup Double 4x4, Pickup PRM, Pickup 4x4 at ang basic pickup na talaga namang pwedeng-pwede sa inyong mga negosyo at suwak din sa inyong buong pamilya. Siyempre, kapag bumili ka ng bagong unit, kasama na ang 1-year LTO registration, 1-year insurance, at 3 months parts and labor warranty, LTO conduction sticker, and lifetime after-sale service and support. Sila po ay pwedeng bisitahin sa Norquist Building, Junction 1, Barangay San Miguel, Puerto Princesa City. Sa iba pang katanungan, pwedeng tumawag o mag-text sa 0915-169-5783 or 0999-930-9579 at sa 433-0433. Norquist PCIC Multicab. Tamang paraan ng pag-ubo. Ang pagtakip sa ilong at bibig ay hindi lamang mabuting asal. Nakatutulong ito na mabawasan ng pagkalat ng mga mikrobyo o ng mga nakahahawang virus na kumakalat dahil sa talsik ng laway sa pag-ubo o pagbahing. Takpan ang ilong at bibig gamit ang braso o tissue. Itapon ang ginamit na tissue sa basurahan. Ugaliing maghugas ng kamay gamit ang malinis na tubig at sabon o alcohol-based hand sanitizer pagkatapos umubo o bumahing. Todo laban kontra Coronavirus Disease 2019. TTX 500. Rosel, ako yan. Nagakabankalan. May ulcer ako kag nagapalpitate ako. Sa pagsugod ko gamit sang DTX 500. Kada tapos kaon, 2 times a day. Nagtawhay ang pamatsyag. Salamat sa DTX 500. TTX 500. Kalbo! Kinukutya ka ba o kinakansawan dahil kalbo ka? May solusyon na sa iyong problema. Alkalife Hair Grower. Produkto ng Nature's Medic. Alkalife Hair Grower. Sprayhan lamang ang bahagi ng iyong ulo na kalbo. Pagkatapos maligo sa umaga, i-massage mo ng 2 hanggang 3 minuto at Pilipino Radyo Bandera. Tahanan ng mga balitang totoo, musikang bago at may serbisyo publikong tapos sa puso. 88.7 Radyo Bandera. Iwawagayway ang bandera ng malayang pamamahayag. Radyo Bandera COVID-19 Alert! Alert! Bandera Reports Morning Edition. Good morning. Radyo Bandera COVID-19 Alert! Maraming salamat mga kabandera sa patuloy ho na pagtutok sa 88.7 Radyo Bandera Puerto Princesa. Siyempre, ako pa rin po ang inyong lingkod, Kabanderang Paul Henderson. Alas 5:37 ng umaga, ikutan natin dito sa lungsod ng Puerto Princesa. Puntahan natin si Kabanderang Ed Agarap, mga kabandera, live. Naka-standby, maki-update din ho tayo sa mga kaganapan sa labas. Kabanderang Ed, magandang umaga, kumusta dyan? Ibandera mo! Radyo Bandera COVID-19 Good morning po sa ating mga kababayan na kukinig ngayong umaga. Dito tayo ngayon sa Barangay San Manuel sa harap ng Robinson at Hill Hotel kung saan dito nga yung checkpoint may mga tapuan ng PNP Kabanderang Paul. Simula ngayong araw, simula 6 a.m. hanggang 12 ng tanghali, Kabanderang Paul, papayagan na lang yung mga meron mga quarantine pass para makatawid sa mga checkpoint tulad dito, Kabanderang Paul,
At yun na nga, sabi ng PNP, afternoon, yung 12 p.m. hanggang 1 p.m. kabanderang hanggang 5 p.m. ay talagang maghihigpit na sila no, sa mga checkpoint dito na sa kanilang ginagawa kabanderang Paul. Itong mga nakalipas na magdamag, simulang umpisahan itong checkpoint ng tropa ng PNP. So far, ay maganda pa naman kabanderang Paul, although na mayroong mga mamilang mga kababayan natin, yung mga nagpupumilit na makatawid sa checkpoint. Pero, mahigpit naman yung hindi pinapayagan ng tropa ng PNP kabanderang Paul. Kung makikita mo, sa ating likod ng banda, ito yung mga checkpoint nila. Ongoing ito, no? Ongoing yung kanilang ginagawang checkpoint dito sa barangay sa kabanderang Paul. So, after yan, meron ngayon bagong guidelines na binaba yung sa PNP kung ano yung kanilang mga gawin, no? Dahil ang sabi nga, no, yung mahigpit yung checkpoint lalo pa ng higpitan kabanderang Paul. Yung sa mga motorsiklo, yung isa sa mga natanong ko kanina sa tropa ng PNP kung bakit yung mga motorsiklo, bakit bawal yung angkas na ito ng mga tricycle at yung mga four wheels ay halos doon din naman wala silang pagkakaiba. Wala, no? Kasi sabi ng PNP, yung social distancing. Ngayon, doon sila ngayon nakafocus kabanderang Paul sa mga motor lang muna dahil hindi nila pinapayagan yung mga angkas kasi ngayon sa social distancing na tatawag. No? Pero ano pa rin yan, Paul, face-to-face business pa rin yan dahil sabi ng PNP kanina, gaya nung kahapon, kahapon, no, na meron dalawang matanda na magkaangkas sa motor at ay payagan naman nila ito na makatawid dahil nga alam nga naman na matanda na papalakarin mo pa, kawawa naman ito, kabanderang Paul. Overall, yung ginagawa support ng PNP dito, tuloy-tuloy ito kabanderang Paul at lalo pa sila maghihigpit sa mga susunod na araw, Paul. Oo. Kabanderang Ed, yung mga pulis natin, saan ba sila? Kasi walang banyo dyan, Kabanderang Ed. Baka pwedeng matanong kung saan sila nagbabanyo? Yung banyo nila, Kabanderang Paul, ito yung dyan sila nagbabanyo, nakikisyahan muna dito sa may Hugh Hotel. Well, so far, safe naman daw ito dahil yung mga siya nila at yung bond facilities ng Hugh Hotel Kabanderang Paul ay na-disinfectant na rin. Simula nga nung ito na yung nababanggit na nakaraan yung national Kabanderang Paul. So ngayon, doon sila nakikibanyo at well cooperated naman yung pamunuan ng Hugh Hotel. At isa sa mga nakakatawa dito Kabanderang Paul, sabi ng tropa ng PNP na nagpapasalamat sila sa ating mga kababayan na yung mga nagbibigay sa kanila ng mga pagkain, mga pangkape, pangmerenda dahil ito raw ay na-appreciate ng tropa ng PNP Kabanderang Paul dahil ramdam nila kung ano yung hirap ng PNP dahil 24 service na nakabantay sa mga checkpoint natin Kabanderang Paul. Okay, maraming salamat. Ang in good thing Kabanderang Ed ay na-disinfect na itong hotel na ito pala nitong mga nakalipas na araw Kabanderang Ed. Maraming salamat sa update. Alright, yan muna, Buhol, ang mga pinakahuli sa ginapa sa labas ng bilang. Balik sa iyo, magandang umaga. Radyo Bandera COVID-19 Alert! Good morning! Good morning! Maraming salamat sa update ni Kabanderang Ed. Live mula po dyan sa may Barangay San Manuel. Kanto ito ng Barangay San Pedro din. Boundary sa isang checkpoint na katapat ng isang hotel. Maraming salamat. Sa ngayon mga kabandera, ikutan naman natin si Kabanderang Bing, kontakin natin. Ito ho kahapon, nitong mga nakalipas na araw, particular kahapon, nagkaroon ho ng pagpupulong yung mga taga CDR-RMC kasama si Mayor Byron at yung mga taga City Information Office. Bibigay ko yung update nito mamaya kung ano yung mga napag-usapan nila ayon ho ito kay CIO Richard Ligad. Puntahan muna natin si Kabanderang Bing, naka-standby live. Kabanderang Bing, kumusta dyan? Anong sitwasyon? Ibandera mo! Radyo Bandera COVID-19 Alert! Magandang umaga, Kabanderang Paul. Magandang umaga sa mga taga-subaybay natin. Dito tayo ngayon sa checkpoint sa kahabaan ng Malbar Street, Kabanderang Paul, na kung saan normal pa rin ang daloy
ng trapiko o yung ginagawang pag-check sa mga dumadaan, Kabanderang Paul, kabilang na yung pagtingin ng kanilang mga quarantine pass, Kabanderang Paul. So kanina umikot tayo doon sa kasama natin dito, yung mga taga PS1. Kanina umikot tayo sa PS1, Kabanderang Paul. Mayroong isang lalaki kanina na nasagsak sa ulo. At sa kaninang madaling araw, ito ay nangyari sa Banderang Paul sa barangay Bangkaw-Bangkaw. Sa kabila umano ng pagpapatupad ng curfew hour ay marami pa rin mga pasaway tulad ng mga nagiinuman ang tumatawag sa himpilan ng PS1. Kaya tayo sa PS1 ay binibigay na lang nila ito sa mga barangay officials para yung barangay na yung mag-control nito, Kabanderang Paul. Kanina maliban lang sa isang nasaksak ng kanyang kainuman, nagkaroon nito ng tama sa ulo, Kabanderang Paul, at dinala sa isang pagamutan para magpamedikal check-up, Kabanderang Paul. So far, wala namang anumang mga ibang incident na naitala. Maging sa ospital ng Palawan ay sarado na yung gate at bawal nang pumasok. Kapag hindi mga importante ay bawal nang pumasok doon, hindi tulad ng mga nakaraan na naka-open lang yung gate, ngayon ay sarado na, Kabanderang Paul. At so far, wala nang iba pang mga incident na naitala dito sa checkpoint na kinalalagyan natin. Kung nakikita mo dyan sa ating FB Live, ay normal pa rin ang daloy at bawat dumadaan na mga motorista, chinicheck yung kanilang mga passes, nilalagyan ng chinicheck, pati yung body temperature ay normal naman, Kabanderang Paul. So, yan lamang ang ilang mga kaganapan mula dito sa kahabaan ng Malbar Street. Ding Bataga para sa pinaka-respetado sa news and current affairs. Bandera News, Philippines. Radyo Bandera COVID-19 Maraming salamat, Kabanderang Bing Bataga, live mula po dyan sa labas ng himpilan. Eto ho, mga kabandera, planong bumili ng mga testing kits ng city government, pero kailangan din daw ng BCR machine. Dahil useless nga naman yung mga testing kits kung wala yung BCR machine. Ayon po ito kay CIO Richard Ligad, planong bumili ng BCR machine sa China o kaya sa Korea. Depende. Depende kung anong bansa yung makakapagbigay agad para mapabilis yung pag-test dito ho sa lalawigan ng Palawan, lalo ho sa Puerto Princesa. Matapos ngang may magpositibo na at makaalis yung nagpositibo dahil sa tagal ng resulta, mga kabandera. Eto muna, maki-update tayo sa bayan ho ng Coron. Naka-standby si Kabanderang Glo Arguelles ng Radyo Bandera Coron. Magandang umaga, Ibandera mo! Radyo Bandera COVID-19 Alert! Yes, magandang umaga, Kabanderang Paul. Magandang umaga, lalawigan ng Palawan. Magandang umaga, Palawan del Norte, sa Calamianes, Cravo Islands, at dito sa bayan ng Coron. Mas lalong pinaiting ng mga barangay official ng Coron ang Enhanced Community Quarantine o ECQ. Simula kagabi ay mas marami mga barangay na ang nagpatupad ng checkpoint sa mga boundaries ng kani-kanilang mga barangay. Ngayong kagabi ay nag-ikot din ang Radyo Bandera at naaktuhan natin ang ilang mga barangay, partikular ang Barangay Poblacion 4 na nag-close na rin ng ilang mga streets kung saan ang access road lang nila ngayon o temporary service road ay ang Burgos Street. Ang Rosario Street, San Agustin at Rizal Street ay pansamantalang isinara. Ito yung papaakyat sa Tapias at mahigpit na rin na ang pagbabantay at hindi na pinapalabas sa mga barangay yung mga residente maliban kung sila ay mamamalengke o may mahalagang pupuntahan. Ilan sa mga ito ay namahagi na rin ng relief goods, subalit ang Barangay Poblacion 6 sa pagkipaugnayan natin kay Kapitan Maria Cinco ay hindi pa nila magalaw ang kanilang calamity funds at kakausapin pa nila si MLGO Dan Florida at Municipal Accountant Richard Dumando kung paano nila gagamitin ang kanilang calamity fund dahil hindi ito nakahiwalay doon sa kanilang internal revenue allotment. Ang Barangay Guadalupe ay namahagi na rin o nakapag-pack na rin ng relief goods. Ang San Nicolas ay meron lamang 170,000 calamity fund at hahat sa 700 household. Samantala, nagsagawa ng special session noong araw ng Sabado ang Sangguniang Bayan ng Coron sa panguna ni Vice Mayor Asian Manasseh Lorenzo Palangka at naideklarang nasa state of calamity ang bayan ng Coron. Dumalduhan si Mayor Marcio Reyes, ang Local Health Board, Municipal Health Officer Doc Alan Quintapan at MDRRMO
Engineer Dong Lopez. At sa kasalukuyan, update natin yung 77 na mga nasakay ng fast track noong araw ng Sabado ay naka-quarantine ngayon sa evacuation center. Ito ay 41 males at 36 females. Lahat sila ay nasa maayos sa kalagayan, pero kailangan sila i-quarantine ng 14 days bilang pagsunod sa protocol dahil sila ay galing sa labas ng Coron. Zero ang COVID area ngayon dito sa Calamian at yung ilang nasa person under investigation ay ibinaba na rin sa person under monitoring. So yun ang update report mula dito sa Calamian Group of Islands, Global na Barbarians para sa pinakarespetado sa news and current affairs, Bandera News Philippines. Radyo Bandera COVID-19 Alert! Maraming salamat sa balitang hatid di Kabanderang Glor Gueles. Live mula po dyan sa bayan po ng Coron. Alas 5:49 ng umaga. Mga kabandera, wala na po tayong oras. Susunod na po si Callaway La Rosa at si Kabanderang Gerald Gales para sa programang Bandera Balita ngayon. Mga kabandera, standby lang po sa lahat ho ng mga nakinig sa amin, nanood. Maraming salamat ho. Hindi ko na ho kayang isa-isahin pa. Napakarami ho. Maraming salamat sa mga sumuporta ngayong umaga sa ating programa. Sa ngalan ho ng ating mga nakasama rin dito ho sa stasyon Radyo Bandera Puerto Princesa, bahaging technical radio television, Kabanderang Bong Nemenyo at Kabanderang Ken. Mga kabandera, nalimutan ko apelido ni Ken. Si Kabanderang Michelle Orindain, yung aming news director, station manager Callaway La Rosa. Ako po si Kabanderang Paul Henderson, live mula dito sa bulwagang pambalitaan ng 88.7 Radyo Bandera Puerto Princesa City, Palawan. Maraming salamat at magandang umaga. Bandera Reports Morning Edition.